siya. Halika, sama-sama, awitin natin siya. Pupurihin kita ng buong puso ko. Mga kahanghang ginawa mo'y ihahayag ko. Pwede po ba sa umagang ito, sa kantahin natin ito, ipahayag natin kung gaano kabuti sa atin ang Panginoon. Gawin natin panalangin yung kantang ito. Ibigay mo yung pinaka-best na worship mo para sa Panginoon.
Tumawag kay Isaias. Noong taong namatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. At napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin. Bawat isa'y may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha. May 2 na nakatakip sa kanyang mga paa. At may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, "Banal-banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kalwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig na sumisigaw. At ang bahay ay napuno ng usok." Nang magkagayoy sinabi ko, "Kahagag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Sapagkat nakikita ng aking mga mata ang hari ng Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy lumipad, papalapit sa akin ang isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, na kanya kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, "Ngayong lumapit ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na, at ang iyong kasalanan ay pinatawad na." At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sinong susunugin ko at sinong hahayo para sa atin?" Nang magkagayoy sinabi ko, "Narito ako, sunugin mo ako." Tayo po'y umawit ng awit ng pagpupuri.
Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa umaga ito. Salamat sa buhay na patuloy mong pinahirap sa amin. Salamat sa paggabay at salamat sa pag-iingat sa mga araw-araw na nagdaan, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pinahiram mong lakas at patuloy na pagbibigay sa amin ng lahat namin pangangailangan. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, linisin mo kami. Ang aming mga puso ay maging karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patuloy kami humihingi ng patnubay mo at gabay sa araw-araw namin pamumuhay. Ingatan mo kami at ilayo mo kami sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Manguna ka po sa amin, Panginoon, at mangusap sa umagang ito. Ang iyong anak na ititindig sa aming harapan na nagdadala ng iyong banal na salita. Nawa, O Panginoon, ay ang bawat salita na kanyang bibitawan ay maging tabak sa aming mga puso at maitaling namin ito at magamit namin sa araw-araw namin pamumuhay. Sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumalapit di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayat kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Yahweh, ako'y buong pusong aawit at ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo at yuyukot at yagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at ang iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas ang ako. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling na naamang hindi ng pagpuro mo kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. O Diyos, mga pangako mong pinutupad mo. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo ay ditutupas. At ang mga sinimulang gawain mo ng mga
Ito ang sagot nila sa akin. Kapag ika'y nakakasakit, kapag lalawin ka magaling, kapag nasa manaw mo, panalangin ang kailangan mo. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Mami, ang tanong ko kay Mami. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Daddy, tanong ko kay Daddy. Marami raw ang blessings na darating. Ito ang sagot nila sa akin. Tayo'y kailangan mag-pray. Ang sabi ni Mami, sabi ni Mami. Tayo'y kailangan mag-pray. Ang sabi ni Daddy, ang sabi ni Daddy. Marami raw ang blessings na darating. Buong pamilya ay pagpapalain. Mga bata, ipikit natin ang ating mga mata. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Dinala mo ang mga batang ito sa iyong tahanan. Lord, ikaw ang siyang manguna lagi sa kanilang paglalaro, sa kanilang pag-aaral, katalinuhan, Lord, ang igawad mo sa bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga tahanan, Panginoon, ay lagi mo pong puspusin ng pag-ibig at lagi mo pong gabayan sila sa kanilang mga lakarin sa pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po sila, Lord, ng kasapatan sa kanilang mga pangailangang pinansyal at ilayo mo sila sa mga karamdaman. Tawarin mo po sila sa mga kasalanang naisip, na salita at nagawang hindi ka nalulugod sa iyong harapan. Ito pong aming dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Bago po tayo lumako sa mga... Okay. Kaya binanggit na po ni Ate Kat yung po mga may birthday mula po sa buhay na Teresa, Eliado Domingo Martinez, Ruth, sa ID, Dorcas, Tricia, Tristan, and then Adricia, and then Ashley. Nandito po ba sila? Then, mga kapatid, sa members po ng bago po natin mamaya natin sa pag-pray after na. Yung member po ng council ay kailangan na po gumawa ng report. Hanggang maaari po next, itong week po na to ay mapagtuunan na po natin yung paggawa ng report para po next week. Bago po mag last week ng ay may bigay po natin sa ating DS yung ating report. No? Kasi March 2 ang ating pong conference, church conference. No. Paki-update po yung MIS po natin. Andito na ba sa Tiroj? Hala, sa Tiroj. No, yung MIS po natin, ang sabi niya po sa akin, marami po daw pang hindi nagbibigay ng membership, yung record of membership. Ito po, ulitin ko po, ang MIS po ay bali nationwide na po ito, no? Para po sa atin. Kahit saan po na kayo makarating, legit na kayo ay isang miyembro ng ating Iglesia Metodista. Doon po lang kayo titignan sa MIS. Kaya nakapile po kayo sa ating annual conference membership. No. Then, ang ating pong DS ay operahan din yata. I-contact ko siya by Monday at by tomorrow, and by Tuesday po ay operahan po siya sa gallbladder niya, sa bato po yata. Yun po yung Kaya, ito pong week na to, alam ko siyang conference day nito, pero by next week, loobin po ng Diyos. Sama po natin sa panalangin ng ating DS na maging okay. Kasi alam ko po, medyo nagpapagpitig ang kanyang heart. Kaya,
depende pa po kung ano po yung magiging result doon sa pagiging check-up niya tomorrow, bago siya opera sa Tuesday. Yun lamang po ang ating pong mga announcement. Salamat po doon sa nag-lead. Pwede maulit by May. Yan. Yan. Mag-ano naman daw, mag-nanay naman na susunod. Okay? Tawagin mo natin yung mga may birthday. Si Ate Riza, si Kuya Domeng, si Ate Ruth, si Ate Gaili, Ate Dorcas, si Tristan, si Atisha, tsaka po si Ashley. Ate Ashley. Sana po sila? Wala. Parang sa Ate Ruth lang naman din eh. Okay, sa Ate Dorcas. Di ba, tayo po itawayo at tayo po manalangin para sa ating mga kapatid na Ate Dorcas, dito ka sarap. Baba kayo. Tinanong yung sarili, ako paano? Bumaba ka doon. Tayo ay manalangin, Lord, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa lahat ng aming mga kapatid na ngayon ay magdiriwang ng kanilang arawan. Salamat sa patuloy na pagpapala sa mga biyaya. Tunay na salamat sa kasaganaan na kanilang tinatanggap. Dalangin po namin sa bawat mithi na kanilang mga puso. Ikaw ang tunay na may taas, ikaw ang tunay na mga pangaramalan. Ikaw ang Diyos tunay namin mapapapurihan. Panginoon, pinakakatiwala po namin sa iyo ang kanilang buhay. Ikaw ang lagi ang manguna sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay. Sa iyo lamang kami, Panginoon, patuloy na nagpupuri, papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa aklat ng San Lucas chapter 5, beginning verse 1 up to verse 11. Pero babasahin ko lang po ay yung part ng verse 10 up to verse 11. Luke chapter 5, beginning verse 1 up to verse 11. Ito pong sinasabi. Namangarit sina Santiago at Juan sa mga anak ni Zebedee, sa mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang uhulihin mo, kundi ang mga tao, na upang madala ninyo siya sa Diyos. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod sila kay Jesus. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Amoy aming ilawan at tanglaw sa bilandas. Amoy aming ilawan at tanglaw sa bilandas. Ayan. Mukhang hindi himatay yata yan. Kaya maraming salamat din po sa Ate Esther na nagtyaga na iayos ang ating mga halaman. Okay, tayo pong muli ay darako sa ating paghahandog. Tayo po ba ay handa na muli maghandog sa Diyos? Amen? Amen. Mukhang pahina Sige po. Nakita naman po natin ang report ng ating finance ng last Sunday. At nawa, ma-challenge po tayo. Sabi nga natin, finance chief, ay ma-challenge tayo na patuloy na ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at tanggapin natin yung para sa atin. Amen. Tayo po lahat ay tumayo para ibalik sa Diyos ang dapat na pag-ulit natin sa Kanya na may pagpapasalamat at tunay na may pagpupuri. Handa
mga mapapala ko. Boost mo! I-boost mo. I-boost mo, i-boost mo. I-boost mo. Sa batang ito. I-boost mo. I-boost mo, i-boost mo. I-boost mo. Sa pamilya ko. Bumasan mo na naman. Ang kailangan mo. Magkakawan natin mo. At dahil mayaman na rin ako. Bumas! At dahil mayaman na rin ako. Sa pamilya ko. Again, boost namin. Boost mo. Boost mo, boost mo. Sa iglesia ito. Iglesia ito. Ikaw mo natin. Ito. Sino po mga nakasal? Dahil tayo manalangin. Aming Diyos, patuloy po kami nabuburi at nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong magmamahal, sa iyong pagpapal na pinagalaw sa amin sa buong sa linggo. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa, ang bawat biyaya namin tinanggap ay may balik ng Israel na may pagpasalamat upang ikaw ay may tanghalan, upang ikaw ay maparangalan, upang ikaw, O Diyos, ay tunay namin mapapunan. Sa iyo kami, O Diyos, nagtitiwala ng buong puso, buong katandakan, at buong katapatan na kami ay makapagbalik ng saganang biyaya ng lahat na aming tinatanggap. Ito, Diyos, ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ayan. Sabi doon ng awit, kaya purihin natin siya at pasalamatan. Ano po? Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Nag-almusal po kayo? Hindi. Para sa wag po tayo. Huwag mo pang gala. No? Ay, nag-almusal pala kami. So, mas pala nag-almusal namin. Yan. Kaya malakas po yung power. Okay. Sa umagang pong ito, katulad po ng aking nabanggit, ang kasama po ng ating lectionary sa epistles ay 1 Corinthians chapter 16 from 1 to 11. 15 from 1 to 11. Doon po ay binabanggit ng ating Panginoon yung kanyang pagkabuhay at yung pong kanyang pagkamatay. Na po, yun po yung sinasabi ng Luke ay na 1 Corinthians 15 from 1 to 11. Pagdating naman po dito sa aklat ng Luke chapter 5 from 1 to 11 din po, ang binabanggit naman po dito ay kung paano tayo magiging mabuting mamamalakaya. No? Kaya sa oras po na ito, tignan po natin yung mensahe ng Diyos. Yung pagiging isang mabuting mamamalakaya po ba ay atin pong nagagawa o ating naia-apply. And before that po, talaga muna po na pala natin si Kuya Jerome. Yan, si Kuya Jerome. Jerome na ba? Jericho. Yan, sorry. Si Kuya Jericho, yan. Tignan niyo po. Kuya Jericho, tayo nga. Nakakita namin kagabuhan mo. Yan. Palakpak lang po na nagugutom. No, welcome Kuya Jericho. At nawa, sabi niya ay si Kuya Jericho, kung di po ako nagkakamali, ang pagkakaintindi ko po ay from the Baptist Church. Galing po siya sa Baptist Church. Pero maybe dito na siya ito na yung maging tahanan niya o maging pangalawang tahanan niya. No, hindi na siya bumalik sa dati niyang bahay, kung dito na maging bahay niya. No, inang-ing agad. Okay, yan. Ang sabi po ng Lord dito sa Luke chapter 5, kung paano po na sinabi ko kanina doon sa Luke 1 Corinthians 15 from 1 to 11, para bang tanong doon ng mga nakaraang midweek at daan sa mga kabataan na ano yung kahalagahan ng buhay? Ang kahalagahan ng buhay ay masarap. Pero ang tanong doon, ano din ang kahalagahan o ang halaga ng kamatayan? Ang kahalagahan din ng kamatayan ay masarap. Kasi after mong mamatay, kayo muli mabubuhay. Tama po ba? Yung buhay natin sa lupa, sabi nga natin may ending. Pero yung buhay, yung ating kamatayan, sabi doon magsisimula ang panibagong buhay. But ang tanong dito sa Luke chapter 11 o chapter 5 verse 1 to 11 is yung takot ni Simon o ni Pedro, yung pangamba na hindi siya ganun ka-professional na tao. Hindi siya ganun siguro masabi natin, hindi siya ganun matuwid magsalita dahil sabi niya, siya isang mangingisda. Kaya nandun yung pangamba. Pero anong doon sa teksto po na ating binasa, ang sabi doon is huwag kang matakot. Sabi doon, huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos. Ulitin ko po yung mga naming message ko for the past. Bukod sa inyong pamilya, may nadala na po ba kayong iba? Baka pamilya pa lang din po ang nadadala nyo. Kahapon, nagkaroon po ng gawain ang kalalakihan
Yung pong isang kapatiran natin, isang tatay po ni Ate Cathy ng taga-Dulong Malabon. Medyo naging, pag ako pinumadaan doon, naging ka-close to, batian. Ay, kamusta? Kamusta? Ganun lang. Magandang umaga. Kahapon, dahil nga gawain ng kalalakihan, ano ko lang naman siya eh, chinat ko lang siya, Kuya, gusto ko lang sabi ko, Kuya Jun, gusto ko sumama sa gawain ng kalalakihan. Sabi niya, sige, pasok, sama ako. Uulan pa kahapon. Kaya na dumating kami sa plano doon, mukha kami masarsisiw. Nabuto kami ng ulan. Ang ginawa ko po, sinama ko po. Dinaanan ko pa muli papuntang Dulong Malabon. Umikot kami nga At yun yung sa first gathering po ng ating district, yun yung kauna-unahin na nakita. Pero nung pong nag-Thanksgiving ang church, andun po sila. At sabi ko sa kanya, habang kami po ay nagtatravel papuntang pauwi, sabi ko, Kuya Jun, kamusta yung experience mo? Sabi niya, masaya pala, Pastor, no? May gawain pala yung mga kalalakihan na gano'n. Sabi ko, every second Saturday of the month, iba-ibang lugar. No? Sabi niya, sige, mula ngayon, sasama na ako. Diba? Kaya, kahapon, nung nandun ako, sabi ko, Kuya Jun, sasama ka po, pasisimba ka bukas sa 10:30 tayo. Sabi niya, opo, Pastor, sasama. Mga kapatid, ang tanong po ng Lord sa atin, bukod sa pamilya natin, sino na ang nasilog natin o nadala natin para sa Panginoon? Naalala niyo po yung sabi ni Ate Yasmin nung nag-speak siya ng lay servant Sunday. Sino nakakatanda? Baka may barrier. Diba? Sabi niya doon, walang Rodriguez, walang Reyes. Naalala niyo? At isa pang sinabi niya doon, dapat hindi tayo ang nagpapalabas. Dapat tayo ang nagpapapasok. Tama ba, Ate Yasmin? Now, kala niya, hindi ko na natatanggal yung sermon niya, no? No, kasi yun po yung importante. No. Ang buhay po natin, mga kapatid, ang sabi ng Lord dito sa ating tema sa umagang ito, is a fishing for the other people, or fishing for the people. Sinabi dito ng ating Panginoon na sa buhay po natin, sabi niya doon, hindi mula kay Simon Pedro, kay Santiago at Juan. Sabi nga nila doon, Lord, guro magdamag na kami ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero tinutusan pa rin sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sige, dumako pa kayo, lumayan kayo. Ibagsak niyo yung lambat niyo dyan. At nung binagsak ng mga tao ito, yung kanilang lambat, nakita nila yung ang dami ng isda. Sabi niya, halos masira yung kanilang lambat, halos lumubog sila sa sobrang dami ng isda na kanilang nahuli. At doon, nakita ni Simon Pedro yung himala ng Diyos na kailangan ko palang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. At doon din niya nakita yung kanyang nagawang mga kamalian o yung kanyang mga nagawang kakulangan. Kaya nga doon sa sanabi niya doon, nahihiya ako, natatakot ako. Hindi ako arapat dapat maging alagad o apostol. Pero nasabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Dahil sa araw na to, hindi na isda ang huhulihin mo kung hindi ikaw ay magiging malalakayan ng tao. Alam niyo po kagabi, may situation po nangyari dyan sa labas kagabi.
pero ako po na ako. So, may dalawang magkapatid, Kauntakal, Pulilan. Nagtatanong sila ng lugar kung saan nakatira yung tao. Pero alam ko, para malapit po ang pagkakasabi ni Mayor, malapit kina Ate Rosalie yung hinahanap ng tao. Ang nakalulungkot, pinapot ng barangay natin, ng pusahan, ng tadot, hindi ko lang gustuhan yung pagdampot. Pero hindi ako makareact. Kasi hindi ko makilala yung tao eh. Nandito po sila mismo sa ating compound. Nagtanong lang sila sa amin ng tao, sabi ko hindi ko kilala. Tapos meron pong dumating dyan na tao. Bigla po silang pinaratangan ng kung ano-ano. Kesyo harassment, kesyo nanggugulo, kasi ano-ano. Noong umalis, sabi ko kay Hepe, tsaka sa kapatid sa Bayoni at yung Diana, sabi ko, kuya, wala naman yata nakakong problema eh. Kasi dito ko sa team leader na Santos. Hindi ko naman po kilala yung mga barangay tanong dito eh. Halos kilala ko lang sa mukha. Sabi ako, kaya naman ka. Maya-maya po gumanon sila, abay bumabalik, umuhugos. Binitbit yung dalawang kapatid. Binitbit. Awang-awa ko, wala akong magkapsat. Oo, magkakong ganyan. Kunin nyo na maayos. Hindi ka ganito. Eh, yung kasi kung babae, sabi ko, tarakina. Grabe magsalita, katak ng katasan. Nainis po ako, sabi ko, sa totoo lang, nainis po ako. Tumigil ka na nga ako, hindi ka nakakatulong. Eh, sumagot po isang konsyal ng barangay. Siya yung complainant pa lang, hindi nyo dapat harasin. Sabi ko, kawawa pala ako. Paano pag ako na barangay dito? Eh di, dire-diretso ko sa pulis. Alam mo po kung saan dinala, instead na barangay, sa pulis. Pero kailangan ko si Kapitan kahapon, tsaka po yung Bayoni at Tindayan. Sabi ko, kuya, magtitiwala ako sa inyo. Huwag yung gagalawin yung mga tao na yan. Hindi po hindi taga dito yan. Ingatan nyo sila. Pag may nangyari sa mga tao niya, kayo mananagot sa akin. Ang sagot pa sa akin, bakit kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Pero kahit siya ni Dayo, tao pa rin sila. Mga kapatid, imagine po, nagtamog lang yung mga tao. May hinahanap na tao. Tapos dadamputin agad. Sabi ko sa kanila, sige, sumama kayo. Babalik kayo dito. 11, bumabalik. Sabi ko, kamusta kayo? Binugbog ba kayo? Nasaktan ba sila? Hindi mo kami sinaktan. Kasi sinabi niyo po, huwag kami sasaktan. Sabi nung magkapatid, alam niyo, ano po sabi nila? Hindi namin alam kung bakit kami sa church napunta. At kayo na pagtanungan namin. Di ba? Kristo ni Lord yun. Alam niyo po, nung habang kami kumakain ng dinner kahapon, kagabi, ang laman ng utak ko yung magkapatid, sabi ko, ano nangyari doon sa magkapatid? Alam niyo po, pagdating dito, nagsusumbong sa akin yung magkapatid, ang dami ng kasong ipinasa sa kanila. Harassment, drug addict. Do you imagine? Pero alam mo, matapang ko yung kuya. Sabi niya, sige, magpapadrug test kami, pero pag hindi nyo kami napatunayan na kami addict, ipapatulpo ko kayo. Nawalan ng ibo po yung babaeng payat na taratita. Tumahimik daw. Alam niyo po, pumunta pa sila ng barangay ng Taan. Taga-Taan eh. Tinignan kung may record yung mga bata. Sabi niya, walang record dito yan. Mga kapatid, sabi ko ba, this is my first time na nakaka-encounter ako at na-involve ako
sa ganitong issue sa iglesia ng pinantahan ko. Iba-ibang kaso po yung naka-encounter ko sa church. Pero, for the members. Pero ito, hindi po member to. Pero nangailangan sila ng concern. Alam niyo po, andyan po yan, at alam naman po ni Ate Balot. Balot po tawag ko eh. Sa Ate Balot. Iniwanan po nila dyan yung motor nila bagong-bago. Alam niyo po yung babae, gusto niya pong kunin yung motor. Ay buti na lang po yung motor na ipasok na dito sa simbahan. Bago po yung motor eh. May ipasok ko lang dito, matimano dito, sabi ko kay Ate Balot, pag hinanap na lang siya, tawagin mo na lang ako. Siguro mga 11 nga po, yun nagkwentuhan kami, inalam ko kung ano nangyari sa akin, Pastor, malaking tulong kayo sa amin. Hindi nangyari yung dapat na mangyari sa amin dahil naipakita nyo sa barangay na to ang dapat. Mga kapatid, wala pong masama mga tuwiran sa kapapakal. Katulad ng sabi ni kay Simon Pedro, natatakot ako. Minsan natatakot tayong tumayo. Minsan natatakot natin ipahayag ang salita ng Diyos. Minsan natatakot tayong agamitin ang salita ng Diyos dahil sabi nga, kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa karunungan, o kulang tayo sa kakayahan. Pero tandaan po natin kung tayo ay nasa tama at alam natin yung mabuting balita ng Diyos. Hello? Hindi po dapat tayo matakot. Amen. Natawa nga ako kay Kuya eh. Hinataka ko eh. Hinataka ko dito sa likod ng sinterera ng shirt ng pantalong ko eh. Sabi niya, huwag kayo lumabas dito ka na sa loob. Nadadoon yung concern ng aking panganay. Tapos bakit ba lang ako sa santrera ng pantalong ko? Ginanon akong bigla. Kailangan ng katawan niya. Naganon tuloy ako eh. Pero salamat. Dahil naging patas sa pagpapaalala o sa pag-remind yung ating mga pamunuan. Kasi that time talagang nung ginitbit po yung magkapatid, hindi po maganda. Doon pa lang pwede na rin silang kasuhan. Kasi hindi po tama eh. Una, walang letter. Nagtanong lang yung mga dalawang tao. May hinahanap silang tao. No? Kaya, mahirap po pala gumawa dito. Ulitin ko po. Pero ako kung ano magiging feedback ng barangay sa akin ngayon dito. So, bakit man maging feedback nila sa akin, wala akong magagawa. Tumayo lang ako sa gitna. At tumayo lang ako sa papa ko. Ganun po. Lalaban ng harapan ang pastor niyo sa ganung sitwasyon. Hindi po ako nasisinda. No. Makasabi yun, ako, delikado si pastor, may palipat na. Delikado yung kay pastor natin, baka magpag-initan, maipalipat na natin bago magkaroon pa ng malaking problema. Di ba? Ano ba sabi ng Lord? Para na papahiwatig eh. No? Ano sabi ng Lord is, from the message of God sa umagang ito, sabi doon, Jesus is the source of abundance. Mga magulang at kapatid, tandaan po natin, siya yung tumawag ng Diyos at tinawag tayo ng Diyos o si Simon Pedro upang maging disipulo at upang iwanan ang dating niyang buhay. Sino po na nag-iwanan na ng dating niyang buhay? Wala! Maginawa niyo sa buhay ka. Hanggang ngayon, nasa dati pa rin kayong buhay. Sabi ng Lord dito, nung tinawag ng Diyos si
Simon Pedro, ang sabi niya doon, iniwan na ni Simon Pedro ang dati niyang buhay. Buhay na masalimuot, buhay na magulo, buhay na lagi nagduro yung pag-aalinlangan, buhay na mapanghusga. Iniwanan ni Simon Pedro lahat yun. At siya'y sumunod sa Diyos. Amen. Sumusunod po ba tayo sa Panginoon? Amen. Dapat ang lahat ng sumunod kay Jesus ay iniwanan na ang dati niyang buhay. Hindi na kayo nabubuhay para sa sarili ninyo. Yun po yung sinasabi. Sinabi na doon, tinawag na tayo ng Diyos upang tayo ay maging mamamalakaya ng mga tao, ng mga kaluluwa. Kaya yung dati nating buhay, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa atin. Amen? Yun ang buhay na mayroon tayo dapat ngayon. Ano yung pangalawang sabi ng Panginoon? Is kasaganaan. Yung nakita ni Simon Pedro, yung dami ng isda na kanyang nahuli, ay nagpakita sa kanya ng tunay na ang Diyos ay laging nagbibigay ng kasaganaan. Sino nagkulang sa buhay niya sa araw-araw? Wala. Pag tinaas niyo yung kamay niyo, sabihin niyo, hindi ako maniniwala na kayo ay pinagkulang ng Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Hindi nagpabaya kailanman ang Diyos sa kanyang mga anak. Yung hindi niya anak, pinagpapala niya. Kayo pa kaya o tayo pa kaya? Ang pabayaan ng ating Panginoon ay tayo mga anak niya. At doon, sabi nga doon, nakita ng Panginoon o nakita ni Simon Pedro yung kakayahan ng Diyos na kaya niyang gumawa sa lahat ng pagkakataon na kanyang kailangan. Gumawa po ang Diyos. Imagine nyo nga, yung tatlong ito, si Santiago, si Juan at si Pedro, magdamag. Alam niyo po yung pagsunod nila kay Jesus? Para bang meron po silang feeling doon na naiinis, naaasar. Pero dahil inuutosan sila ng kanilang guro, sinunod nila. Sabi ng Lord, bagsak mo dyan yung lambat mo. Ikaw dito ka, bagsak mo yung lambat mo. Eh nung iniangat na nila yung kanilang lambat, ang daming isda. Diba? Kapatid, minsan doon tayo nakatingin sa rangya ng buhay, sa kasaganaan ng buhay. Diba? Minsan ayaw natin na maghintay, katulad na nangyari kay Simon Pedro at sa kanyang dalawang kasama. Hello, may maglalanding na po. Diba? Minsan doon tayo nakatingin. Pero, minsan, kahit ayaw natin gawin ng minsan ng isang bagay, napipilitan tayong gumawa. Sige nga, gawin mo nga. Para matigilan si pastor. Masama loob. Pero hindi niya alam, ang ending pala, blessing pala sa kanya. Di ba? Amen. Kaya pag tayo gumagawa, huwag mo tayong nagre-reklamo. No. Alam niyo po kahapon, after po ng
Almost 9:30, ano, kaya na kuya dito na uwing hapon. Alas 9 pasado na rin, no? Kahapon, may nag-invite po sa amin ng blessings sa Pandi. Nag-blessing po kami sa Pandi. Ako'y tinatamad. Pumunta ng Pandi. Dahil una-una, maaga pa rin po talaga nagising. Pero, pagka ako'y kinuman minsan ni Ate Tonet, sige, kumaya ka na. Sige, sandali lang. Sandali lang. Stay put ka lang dyan. Kaya ginawa ko, after siguro mga 10:30, punta ko kami ng Pandi. Yan na kami pauwi na. Sabi niya sa akin nung nagpa-blessing, sabi niya gusto pumunta sa UNITAP o sa RCS. Sabi ko, bakit? Sabi niya, basta. Sige ka, mag-RCS tayo. Nagpa-blessing sa akin, nagpa-blessing. Hindi ko na sasabihin ng pangalan. Sige, baka mawala yung blessing sa kanila eh. Sige, sabi niya sa akin, sige po, kunin niyo na lahat ang gusto niyo kunin. Pero, alaman eh, may question mark ako sa isip ko, sabi ko, mukong na to. Mamaya kumuha ko ng ganitong halaki, mamaya pagdating sa counter, may pambayad ka ba? Baka bigla akong dami, may pambayad ka ba? Tapos si Ate to, sabi siya sa akin, Daddy, totoo ba yung sinasabi nun sa atin? Sabi ko, hindi ko rin ako alam. Basta nga ako yung kukunin ko yung kailangan lang natin. No? Yun lang ako, yung grocery ko, yung kailangan lang natin sa church, sa bahay. Nung nasa counter ng tabi, sabi sa akin, okay na ba yan? Sabi ko, okay na yan. Sabi niya, nagbabayad. Worth of almost 3 point. Yung na-punch dun sa grocery. E bumubulot ko sa kanya, di ba sabi ko ako magbabayad? Diba? Alam niyo po, mga kapatid, eto ang gusto ko ipakita sa inyo ngayon. Nung last, tulamig na to, nagkasunod-sunod yung wala sa amin. Yung bigas, yung tangke, yung pangbigas, yung pang-tangke ko, napunta sa inisip ko pang grocery yun. Sabi ko, Papa, sira na naman ako budget. Dahil kasunod-sunod eh. Isip ako kay Lord, sabi ko kay Lord, sino mag-sponsor ng aming grocery? Nagsabi itong tao na mag-blessing ako ng bahay nila. At yun po yung nangyari. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, kasi bakit? Kung kayo nagdadoubt, ako po hindi nagdadoubt, nagtatanong po ako kay Lord kung sino yung gagamitin. Naligtas yung pera ko. Hindi nasira yung budget ko. Diba? Nakabili ako ng bigas isang araw, nakabili ako ng takip isang araw. Kaya lang, muna nga lang ako mag-grocery. Pero may ginamit ang Diyos. At yun yung sinasabi ng Lord sa atin sa umagang ito. Ang Diyos natin ay nagbibigay ng kasaganaan doon sa mga tapat na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Amen? Kaya hindi dapat kayo mangamba. Gumagawa, kumikilos ang Diyos para ma-bless ka, para mapagpala ka. Kaya alam niyo po, nung time mo na yun, pagkagaling ko sa Panday, nung dumating yata ako dito, magpo-4 na, quarter to 4, o 4 na halos. Nagkapilang ako, dumiretso pa ako ng Dulong Malabon. Pagbalik, dinadaan ko na dito si Auntie Marica para maghihintay na magpa-practice. Tsaka yung choir. Alam niyo po, hindi ako nakaramdam ng pagod eh. Kasi yung nasagot ng Diyos yung gusto ko eh. Diba? Ganun po ang Panginoon.
Sabi ko, wow, galing naman ng Lord. Mga kapatid, tandaan po natin, sabi nga ng Lord, hindi lamang isda ang ating huhulihin ngayon, kung hindi maging tayo ay magiging mamamalakaya ng mga tao. Galit ka sa akin, bebes. No, maging mamamalakaya na tayo ng mga tao. Kasi yun po kailangan natin. Hindi pwede pong tanggap lang tayo ng tanggap. Pero wala naman tayong ibinabalik sa Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin na mensaheng ito. Si Simon Pedro ay naging disipulo ng Diyos sa paraan na ayaw niya. Dahil gusto niya mangisda. Gusto niya maging komportable siya sa kanyang buhay. Gusto niya maging, eto lang ang gusto ko. Pero nung buhat ng tinawag ng Diyos, si Simon Pedro para maging mamamalakaya ng tao, sabi niya, inihain niya ang kanyang sariling buhay. At doon nakita pa nga niya na siya pala isang taong makasalanan at dapat kailangan magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At yun po yung nangyari. Tayo po. Walang masama, sabi ko, walang masama maghangad kayo ng yaman. Kasi natural yan eh. Gusto niyo maging professional, gusto niyo magpag-invest, gusto niyo lahat. Pero, wag mo natin kalilimutan, may dalawang pananagutan tayo sa Diyos. Una, paghariin natin sa buhay natin yung yaman na gusto natin. Gamitin natin sa paglilingkod. Pangalawa, makapaglingkod tayo ng tapat sa Diyos. Kaya sabi doon, a fishing for the people. Or fishing for other the people. Hindi lamang dapat yung anak pamilya natin ang madala natin sa Diyos. Kundi maging yung kapwa natin. Amen. Huwag po natin sabihin wala kayong kakayanan. May kakayanan po tayo. Kaya nga sinasabi ng Lord, ang pagtawag sa bawat isa ay upang maging tunay at tapat na disipulo. Isang pagtawag sa atin na ngayon ay ating pong ninanamnam, ating pong ginagawa. Isang pagtawag ni Jesus na kailangang iwanan natin ang lahat ng bagay sa ating mga buhay upang tayo ay maging tapat na tagapaglingkod ng ating Panginoon. Mula sa sinapupunan ng iyong magulang, ikaw ay tinawag na ng Diyos upang paghariin si Jesus sa buhay mo bilang kanyang Panginoon o bilang iyong Panginoon at bilang iyong tagapagligtas. At dahil ikaw ay may buhay, may pinagkatiwala sa iyo ang ating Panginoon, gamitin mo yan na ikaw ay maging isang mabuting mamamalakaya, hindi lamang sa loob ng bahay, kundi maging sa lugar na kung saan ikaw ay dinadala ng Panginoon. Ang pagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong pasasalamat at pagtatalaga, awitin natin ang Amazing Grace. How sweet the sound.
papuri sa kanyang dakilang kapangyarihan. Patuloy, Panginoon, kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang pagmamahal. Alam namin, Panginoon, na mula sa buhay ng aming pundador ng aming Iglesia Metodista, kung bakit maraming naging Metodista, maraming Metodistang tumanggap ng lingkod na nampalataya sa iyo. Kung ito, Panginoon, ay aming babaybayin, hindi masusukat ang mga layo, ang haba o pagtitiis na ginawa ni John Wesley dahil gusto lamang niya na hindi lamang ang kanyang pamilya, hindi lamang ang kanyang buhay ang makapakinig ng iyong salita, ng iyong kaligtasan, kundi mas marami pang tao ang tunay na tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Panginoon, at ito ay namalas namin mula sa aming mga ninuno, sa aming mga magulang, sa mga tao na nagdala sa amin sa iglesia ito kung bakit kami naging mananampalataya. Panginoon, salamat sa mga taong ginamit mo ang kanilang buhay ng tiyaga, ng pagal, nagpakita ng tunay na pagmamahal at tunay na pag-aaruga. At nakilala ka namin bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Nawa kung paano namin nakita at namalas ang ganitong kalalagayan ng katiyagaan ng mga tao ng pagal sa amin. Nawa hindi kami magsawa sa mga taong nasa aming mga paligid, na sila rin ay aming maipanalangin. Sila rin, O Diyos, ay patuloy namin madala sa dakilang luklukan o sa dakilang harapan upang makilala kanila, maranasan kanila bilang kanilang Panginoon at bilang kanilang tagapagligtas. At mangyayari lamang ang mga bagay nito, O Diyos, kung kami na yung tinawag sa iglesia ito ng inaon ay hindi matatakot, hindi mangangamba, na kung uunahin namin ang hanapin, ikay mapaglingkuran, ikaw, O Diyos, ay patuloy na may bigay namin ang oras at panahon sa amin o panahon namin para sa iyo. Katulad po ng sinabi mo, tinawag mo kami mula sa aming mga pangalan. Pinili mo kami mula sa lipi na kung saan kami ay nagmula. At pasasaganahin mo kami sa lahat ng pagkakataon at panahon para maranasan namin ang iyong kabutihan. Ang kailangan lamang namin gawin sa oras na ito, ibahagi ang iyong pagkabuhay. Ibahagi ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, kundi ang buhay na namatay ay patuloy mong pinagpapala at patuloy mong pinananagana.
Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong mga anak na narito. Naniniwala kami, Panginoon, na gagamitin mo pa kami. Mas palalalimin, mas patuloy na palalaguin ang aming buhay pananampalataya. At dalatigit, mas makita namin sa aming mga buhay ang iyong dakilang pag-ibig at ang iyong dakilang pagmamahal. Sa aming pag-uwi, patuloy mo kaming samahan. Kasama, Panginoon, ang pananampalataya na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan, kahit sinong mga tao ang aming makaharap. Mataas man siya sa lipunan, isang tao kinikilala, isang tao pinagpapahalagahan ng aming bayan, ng aming komunidad, ng aming ginagalawan. Pero alam namin na masigit ang tumawag sa amin. Dahil ang tumawag sa amin para kami manindigan sa aming buhay ng may katapatan ay isang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na patuloy na lumikha ng lahat ng bagay na aming tinatanggap, aming nararanasan sa araw-araw. Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong anak na may karamdaman na patuloy, O Diyos, na sila iyong pinagpapalat. Binibigyan ng kagalingan at kagamutan. Salamat sa pangapanahon na kaming mga nangangailangan na kami iyong pinasagana in a material, in financial, and spiritual. Salamat sa bawat trabaho na patuloy na nagiging resources ng mga pagpapala at kasaganaan sa iyong mga anak. At dalangin namin, O Diyos, nawa sa kanilang buhay nito, hindi nila malimutan yung isang Panginoon at yung isang Diyos na laging gumagabay sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Muli, ang bawat isa sa amin ay haharap sa kanya-kanyang tagampanin, haharap sa kanya-kanyang tungkulin sa loob at labas man ng aming mga tahanan. Ang aming mga bata na magsisipag-aral, kailangan nila lagi ang paggabay at pamamatnubay mo. At ang mga ina at ama ng tahanan na lagi naghahanap ng mga pagpapala para maihain sa hapagkainan ng iyong mga anak. Ang iyong pangako, kung uunahin namin hanapin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, bawang lahat ng aming kailangan ay daragdag po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pangako ito. Pangako na patuloy namin panghahawakan habang kami nabubuhay. Pangako na patuloy namin may pagpapasalamat at may babahagi sa maraming pagkakataon ng mga tao namin nakakaharap. Sapagkat ang Diyos namin ay nananatiling buhay, tapat sa lahat ng kanyang pangako at tapat sa lahat ng kanyang mga anak na patuloy na naglilingkod. Sa iyo kami, Panginoon, nagpupuri. Sa iyo kami, Panginoon, nagpapasalamat na may pagpapalagumpay ang aming buhay, na muli ang iyong paggabay, pagpapala, kalakasan, kagalingan ay aming makakamtan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. At ang tunay na pag-ibig na anak na si Kristo, na kanyang pangako, hindi kanya iwanan ni pababayaan. At patuloy kanya gagabayan sa bawat takbayin at takbangin na iyong dinaraanan. Kasama ang tunay na pagkasing ng Santong Espiritu sa ating mga puso, sa ating mga buhay, mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Amen.
Amen.